Sa paanan ng misteryosong Mount Banahaw sa Dolores, Quezon, matatagpuan ang tindahang ito ni Aida na hitik sa mga ibinibentang mga panggabay o anting-anting. Ito pong ating mga sagradong kahoy ng Banahaw, ang mga dignum. Pero ang pinakamabenta raw rito, ang tubig sa container na ito. 50 po ang galon, tapos po ang pakuha po ng tubig ay 100 po. Iniigib pa raw ang tubig mula sa isa sa mga sagradong lugar sa Mount Banahaw. At hindi lang daw ito nakapapawi ng uhaw, nakagagamot din daw ng mga sakit. Pambihira yung lasa niya kasi ano siya, parang virgin water siya. Pag uminom daw ng tubig, parang nakisiyan siya. Tuwing mahal na araw, daan-daang mga deboto ang dumarayo sa Barangay Santa Lucia para sa tinatawag nila pamumwesto. Inamo ka ng pakundang sa karapatang konsinta namin. Para itong pilgrimage, binibisita ang sagradong mga lugar ng Bundok Banahaw na kung tawagin nila, pwesto, ang mga nagsisilbi nilang gabay. Kung tawagin, mga pator, gaya ng 77 anyos na si Lola Stella. Marahil po kaya malakas ang aking katawan dahil po sa mga gampanin na iniata sa aming ninuno. Ang mga pwesto, itinakda pa raw ng kanyang lolo Agripino. Si Agripino Luntok ay tagapagtatag ng ermitanyong tradisyon sa Bundok Banahaw. Sa bukod pagkakataon na gusto niyang umalis, may masamang mangyari sa kanya. Kaya bumalik siya doon at doon nakakaroon ng inspirasyon ng marami iba't ibang grupo ng nagtatag din ng kanilang tradisyon na may pakiugnayan sa Bundok Banahaw. Tuwing mahal na araw, pinupuntahan daw ng kanilang grupong Spiritual Group Banahaw Association ang lahat ng mga pwesto. Pero dahil sa hirap ng trek o paglalakad, karamihan sa mga deboto na ang iba may mga edad na, 2 pwesto na lang ang sinasadya. Ang kung kanilang tawagin, balon ni Santong Jacob at ang buhok ni Ina. Kung saan naiigib ang pinaniniwalaan nilang di umano miracle water. Para marating ang buhok ni Ina, kailangan munang baybayin ang napakatarik na hagdang ito na may 270 na baitang. Ang residenteng si Epoy, hindi na raw alintana ang mag-akyat panaog sa hagdan. Ang mga deboto kasing hindi kayang bumaba. Siya raw ang pinakikisuyuang mag-igib ng tubig. Almost 20 years na po akong nag-guide. Hindi na nila kayang magbuhat ng malaking tubig. Lalo na kung gusto nila madaming tubig ang may uwi sa kanilang pamilya at sa may sakit. Ang pakay niyang tubig dumadaloy at pumapatak mula sa mga nakabiting ugat ng puno na parang buhok ng tao. Kaya ito binansagan ding buhok ni Ina. Dito po kami umigib ng tubig para maiuwi sa aming pamilya at maigamot sa may mga sakit. Dito po sa buhok ng ina. Dito naliligo ang mga deboto sa pag-asang gumaling ang mga iniinda nilang karamdaman. Mayroon din po akong sakit na walang kagalingan. Sabi sa akin, ang Panginoon mismo nagsabi sa akin na ako'y lalong kumakapit sa Kanya dahil umasa ako sa Kanya na pagalingin niya ako. Madami na din namang nagpapatunay na madami nang nagawang milagro yung buhok niya na yun. Ang mga napupunong container ni Epoy, dinadala niya sa tindahan ni Aida. Malaking tulong po kasi dito na po ako nagkaroon ng magandang kita sa pag-aaral ko dati. Dito na po ako nagkapamilya eh. Kaya yung mga gastusin namin, doon ko na po kinukuha. Tama naman po ang tubig namin dito sa Banahaw o bumubula-bula pa. Ang tubig mula sa buhok ni Ina ang ginamit ni Aida na pambendisyon sa mga nakolekta niyang kahoy sa Banahaw para gawing panggabay o
anting-anting. Talagang napakahiwaga po ng buhok ni ina. Hindi po maipaliwanag kung ano yung dulot na kagaling at kagabutan sa bawat isa pong taong naniniwala dito. Isa sa mga pinaghimalaan di umano ng buhok ni ina, si Rizalyn na may myoma o bukol sa uterus. Medyo mahal po kasi yung gamot. Pinainom muna kami ng tubig, nakaluhod, habang nagdadasal na naman ang kahilingan namin. Ininom niya raw ito sa loob ng 2 buwan. Bumalik na ulit ako ng doktor, tapos noon na sinabi niya na natunaw daw yung myoma ko. So parang nung time na yun, doon ako naniwala. Kaya bumabalik ako sa Banahaw. Dahil din daw sa pag-inom ng tubig, dininig ang panalangin niyang magkaanak. Miracle baby. Sa loob din po kasi ang tagal namin siyang hinintay. Naturally, ang mga myoma kasi natin ay hormone dependent. So, kung may pagbabago sa hormone ng pasyente, maaaring lumiit ang myoma or magbago ng sukat on its own, kahit walang medications. Isa pa sa mga dinarayong pwesto sa Banahaw, ang sagradong balon ni Santong Jacob. Pinipilit po namin maging tahimik dahil po para sa amin ang lugar nito ay banal. Ang madalas daw na sumasadya sa balon, yung mga may espiritual na pangangailangan. Inuulam, naagaway, na matanda, na daw-daw. Doon naman po yun tatanggalin po sa paniniwala. Madadaanan patungo sa balon ang batong ito na kawangis o kamukha daw ni Kristo. Ito po kanyang mata, ito po kanyang ilong, ito kanyang bibig, ito kanyang balbas. Sa side ay mukha po siya, half face of Jesus. Mag-aalis po tayo ng tsinelas, tanda ng paggalang. Tapos lahat po ng ating gamit sa katawan, miski yung ating mga alahas, iniiwanan po sa isang lugar. Ang bukana ng balon ni Santong Jacob, napakakipot. Pero may mga deboto pa ring pilit ditong pumapasok. Gaya ng naabutan ng aming team na sina Ador at Vanji. Dumanas po ako ng stress po sa pag-iisip dahil po sa yung dati pong bisyo. Kami po'y naniniwala na sa pamamagitan po ng Bundok Banahaw na ito, ay kami patatawarin ng Panginoon. Isa pa sa mga naglakas loob na pasukin ang balon, ang deboto mula Malabon na si Tijin. Nalaman ko siya way back 2024. Irregular ako yung menstruation. So parang kumbaga aware ako, hormonal imbalance. Hindi kasi normal yung 4 months na delay. So nag-decide ako na magpa-check. So nagpa-check ako, yun nga po, nalaman namin na PCOS na siya. Dahil napakakitid ng entrada ng balon, kinailangan ni Tijin na kumapit ng mahigpit sa isang stainless ladder na nakadikit sa bato. Parang medyo nakakatakot at first. Yung lasa ng water niya is parang medyo sweet. Habang lumulublob ka, ang feeling for me, parang ina-honor na agad sa'yo ni Lord yung prayers na hinihingi mo. Ito sa left ovary, yun yung sinasabi ng doctors na cyst. Sa loob ng 6 months, ito na yung result ng ultrasound ko. Nalesen na siya. Polycystic ovary syndrome or PCOS ay isang kondisyon na maaaring mag-improve ang symptom kung ang pasyente ay magkakaroon ng pagbabago sa kanyang timbang, diet, physical activity at maging sa stress levels niya. May chances na pwede siyang mawala kasi even patients na walang talagang medications na binibigay, once they change their lifestyle, pwedeng magkaroon na ng regular menstruation. May mga testing po ng mga tubig. Pagdating po sa inumin, nakakapasa naman po ito. Minsan nga lang po may mga panahon, lalo po panahon ng mga bagyo, kakadumi po yung ating mga tubig na nagbumula po sa kabundukan. So far naman po ay wala pa pong naiulat na nagkaroon po ng sakit dahil po doon sa pag-inom ng tubig na nagmumula po sa Banahaw. Pag po tayo iinom ng tubig ay drink at your own risk. Hindi po natin masasabi na yun po ay purified kasi alam naman po natin yan po ay bukal at may mga insekto, may mga hayop po tayo. Naniniwala ang mga deboto na makagaling ang Banahaw dahil maraming mga kwento na nauugnay nito na paano napagamot ang mga may sakit. Mahalaga siya kasi unang-una, malakas ang ugnayan natin sa kalikasan at sa Diyos. Simbolo ng pag-asa na kahit marami tayong problema, nandiyan ang Bundok Banahaw, handang makinig sa atin. Napakalaki na naipinagbago ng ating Bundok Banahaw. Na makikita mo, nakakawa, nakakainayang ang bundok. Ang Mount Banahaw is closed since 2004. Merong dalawang area, yung tinatawag natin na strict protection zone at multiple use zone. So yung strict protection zone, yun yung
pataas. Para po sa mga turista na papasyal sa Mount Banahaw ay ipinagbabawal po na kumuha ng anumang halaman, magbandal sa mga pwesto na kinikilala namin sagrado. So ito po ay may kaukulang parusa base sa ating Banahaw Law na RA 9947. Hindi pinapagbawal. Bakit? May tinatawag tayong mystical experience at saka phenomenological experience. Hindi pwedeng sabing, oy, hindi totoo yan. Hugot niya yun eh. So ano magagawa mo? Kaya lang, hindi in-endorse ng simbahan. Sinasabi rin na sana magbalik kayo sa tunay na Diyos. Sa Banahaw, ang lupa may alamat, ang tubig may dasal, at ang hangin may dalang paniniwala. May balon nga bang naguhugas ng pagkatao? Napakaraming mga tanong, pero marami rin ang dito nakakakuha ng idinadalangin nilang mga sagot.